Siyempre, simulan na natin ang balitaktakan dahil nagkakaroon ngayon ng constitutional crisis na ba tawag dito? Bakit ba? Kapag Hindi, kasi, ang alam Congress mo, at Senate nagkakarambulan na. yung impeachment, diniscuss ko yan sa vlog ko bukas. Pero bigyan natin ngayon ng... Kasi may problema. Okay? Ano ba ang problema ngayon sa impeachment? This is the first time. Hindi yung impeachment, first time na masyado ng late ipinasa yung impeachment na galing sa Kamara. Masyado ng late, hindi na nahabol. 'Di ba? Hanggang nag-break ng kampanya, nag-election. Ngayon, dalawang argumento. Una, sinasabi nila hindi na pwedeng i-carry over from the 19th Congress to the 20th Congress. Hindi na pwede. Yan nga yung punto ng mga ilang senador at kahit po si Tolentino ay binanggit yan, unconstitutional na lang daw pagka inilipat yan. Ang sabi naman ngayon ni Escudero at ng ibang mga senador, ang sinasabi lang naman na hindi pwedeng bitbitin ay yung mga legislative process. Okay, so ibig sabihin, not including the impeachment. Meaning, magdi-discuss ngayon, sino yung susundin doon sa dalawang argumento. Kaya lang, again, the impeachment is a political process. Meaning, it is not to find guilt doon sa tao. It's more on, is that person pinagkakatiwalaan pa? Yun eh. And we know, impeachment, it's a political, meaning, yung mismong judge ay political person, voted by the people. So, ibig sabihin po nun, sumusunod sila sa dikta ng tao. And nalaman natin, itong nakarang eleksyon, aside from first, the survey, second, through religious support, talagang bagsak na po yung impeachment. So, kung ikaw ay politiko at magdidesisyon ka between the two arguments, talagang kakampihan mo yung hindi na lang impeach si VP Sara Duterte. Bakit? Karir mo ang nakasalalay dito. Diba? So, yun ang nangyayari ngayon. Kaya magkakaroon talaga ng problema. Ang dating nga nito, paano mo i-discuss to? Ilang araw na lang. Matatapos kasi yung Senate ng 20. Magre-resume na yan sa next Senate na. So, wala na. Hindi na talaga Kaya nga sa akin, finish na. Wala na itong impeachment. Coach Oli, si Martin Romualdez, sinasabi niya na I'm leaving it to the discretion of the Senate. Pero yung kanyang mga tao o dyan sa Kongreso, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw tungkol dito. Kanina nga, may rally pa silang ginanap sa kalsada at saka sa Congress. Inside the halls of the Congress, yung same Congress na taxpayers' money ang... Pinayagan? Mag-rally? Hindi, mayroon silang parang press con at doon ginanap sa sa loob ng Kongreso. Although ano pa naman sila, yung mga makabayan pero marami silang mga kasama doon na mga makakaliwa rin na nagsasalita at nagkaroon ng platform. Kumbaga, ginamit ang Congress para dito sa pamumulitika at binabash nila si Senate President Chis Escudero dito. Coach Oli, ano masasabi mo dyan? Alam mo, ito si Martin Romualdez. Ito si Tamba. Pareha sila nung pinsan niya na si Bongbong Marcos. Iba yung Tingnan nyo kung ano yung sinabi nila, baligtarin ninyo, yun ang mangyayari. Parating ganon. Consistent po yan. Kaya yung banggit din na hayaan na natin yung proseso, etc., etc., ano lahat yan panglabas. Pero yung mga kasamahan nila sa paligid, hindi naniniwala dyan. Lalong-lalo na tayong nasa labas. Diba? Sila nga hindi na naniniwala tayo pang mga ordinaryong Pilipino. Kaya may problema sila dyan kasi even si Chanco sinabi nga na susuportahan yan through funding ng mga projects para lang pumirma ng impeachment. Definitely, may pangarap po ito si Tamba na mas mataas na posisyon. Kaya nga dapat ito ay hindi
maging Speaker of the House. Meron tayong mga alam dyan na gustong maging Speaker of the House. And meron tayong nararamdamang galawan dyan. Kahapon pa ito eh. Oo. Mukhang may alam eh. Oo, sabi ko eh. I-chismis mo na. Basta meron dyan. May galaw po dyan. Hindi namin alam to eh. Kaya po ilabas natin, bigyan natin ng pressure. Dahil, syempre, let's be realistic. Pondo po pag-usapan dito eh. Pero kung talagang may clamor ng taong bayan, na alisin na suporta kay Tamba, meron diyang gusto maging speaker, sino nga yun? hindi pumirma. Hindi siya pumirma. So, suportahan na lang natin. I'm not saying he's a good person. Si Tiangco ba hindi pumirma? Hindi. Pero, better than Tamba. Kasi, yung sa Duterte, ano na yan eh? Yung Duterte Black, solid na po tayo dyan sa Senado. Kailangan na lang natin itong kamera. So, it's very important na pag nakuha yan, talagang si Marcos, wala nang magagawa. Ito, last na to, partners. Kasi all out yan eh. Meron talagang lilipat at lilipat for shifting kasi is to save their political career. And magsisimula na po yan. Pero si Tamba, masyadong identified. Hindi na po siya makakabawi. Sinunog niya na po yung bridge niya eh. So mag-iingat tayo doon sa mga taong sinunog na nila yung bridge nila. Yan ang dapat banata natin sa social media. Sino-sino ito? Si Tamba, hindi na makaka-retreat to. Si Pero Torre. napanood niyo ba yung Hindi interview na rin. ni Romualdez? Di ba? Parang lumambot na siya. Oo, sabi nga niya na pinababayaan niya na sa Senate. Hindi ako naniniwala. Desisyon. Hindi ako naniniwala. Pero mga partner, all out yan. ito ang kagandahan nitong slowly shift ng power. Yan. Kasi nasanay yung mga congressman na noong nakaraang 3 taon, nakukuha nila lahat ng gusto nila. Pero dahil nga, ang Senado, aliado rin ng administrasyon. Sa ngayon, yung administrasyon, yung Senado ay balanse na. Actually, dito sa impeachment, mas lamang si VP Sara. Pero makikita natin, mas dumami yung aliado ng oposisyon. Which is, yung totoong oposisyon yung mga Duterte, hindi kasi sinasabi nila, oposisyon daw, yung liberal. Pero nakita naman natin na nag-tandem na sila. So, yung totoong oposisyon, nakikita natin na medyo meron ng konting muscle. Di ba? Kasi kita naman natin, kinakausap, meron ng kinagurian na Duterte Black sa Senate. Itong mga congressman natin na noon, namamayagpag, talagang merong may media mileage yan. Lahat ng interview nila, pinakikinggan ng media. Pero dahil nga malakas ang natin ngayon, ang Senado natin ngayon ay balanse, hindi yata sila sanay na gano'n, na yung mga gusto nila, yung mga ngaw-ngaw nila, hindi nagkakatotoo. Sa madaling salita, spoiled, no? Pero malihis tayo. Speaking of, di ba may spokesperson na ang Congress? Bakit hindi nagsasalita yung spokesperson? Bakit yung mga congressman kanya-kanya ng salita ngayon? Palagay ko nagtitraining pa yan kay, kay Claire. Tinuturoan pa ni Claire yan ng banner. Pero bakit pa, di ba, problema pa natin yung technicalities nitong impeachment na to? Kasi hindi naman, let's say for example, ngayong June 2 or ngayong June 2, na simulan yung pagpasa ng mga articles of impeachment. Ina-expect ba nila na from June 2 to next week, may impeach na kagad si VP Sara? Hindi ba pag-uusapan pa sa plenaryo yung marami pa nga technicalities? Imposible. Kaya nga kung meron ako isang abogado, nakalimutan ko na yung pangalan, abogado na pinapanood, yung matinong abogado, hindi yung katulad ni matinong pinapanood na dinidiscuss niya objectively yung schedule. Doon sa schedule, malabo talaga kasi tandaan natin may mga arguments pa yan eh. May debate pa yan. Pagdedebatihan pa. So definitely, bitin na bitin siya sa 19th Congress. So, ang tanong na nga lang kung i-carry over ba ng 20th Congress, which is hindi talaga eh.
hindi pa pwedeng i-carry over kasi mismo si Tolentino nga sinasabi, unconstitutional yun. Malabo talaga yun. So, doon pa lang, magbobotohan. Kita nyo nga, pansinin nyo, si Cheese at saka to si Soto, pareho silang ganyan ng tono because they're trying to get the Duterte block sa Senate para sa Senate presidency. So, ibig sabihin, may power ang Duterte block sa Senate presidency. Pwede nilang diktahan, oy, sino sa inyo ang susuporta namin pero tanggalin na itong impeachment. Yun ang kinagandahan nito. So, hindi pa lang yun, yung sa Senate ay yung Duterte block, ang dami pa doon na hindi kasama doon na ayaw din ng impeachment. So, talagang definitely, malabong tumuloy itong impeachment na ito. Kaya nga, feeling ko, si Tamba lumalambot doon sa impeachment. Kasi nga, alam niyang wala ng patutunguhan. Alam niyang barado sila dito. If that's the case, bakit sa tingin ninyo pinipilit pa rin ng mga, kasi makikita natin na maingay talaga yung mga makabayan Bakit wala pinipilit kasi pa rin ng mga mga kaliwa? So ano to, propaganda ba ito na parang mai-impeach sana si BP Sara kung sinimulan lang yung impeachment proceedings? So kasalanan netong mga to. Actually, ang Parang pinaka, ganun ang ano dyan, si Ontiveros Nagsasaning puwersa sila noong, tanda natin hindi communist po si Ontiveros Socialist yung dating ng kanilang, may bago kasi talagang umuusbong ngayon. Kasama nga yung maingay na manggagawa. Narinig niyo yun sa TikTok na naging congressman ngayon? Si Manggagawa. Magkakasama yan, mga socialist yan. Ngayon, nagsasaning puwersa sila kasama ng mga makakaliwa, mga komunista at itong mga dilaw. Nagsasanim-salim sila ng puwersa, nag-iingay sila kuno. Pero yung mga Marcos... Ang tawag ni Ka Eric dyan, komunistang hilaw. Komunistang hilaw. Yan, yung mga komunistang hilaw na yan. So, wala pong direksyon yung mga yan. So, yan naman na talagang sa tingin ko, yan ang nasa background. Yan yung the likes of Trillanes, Ontiveros, yan yung bumubulong. Ang opinion ko dyan is yan talaga ang bumulong kay BBM na ituloy itong ICC, harasin ng SMNI, harasin si Pastor Kibuloy. Tapos, they will get the support nitong mga dilawan na ito kay BBM. Ito naman si BBM since week, pinatulan niya. Pero kasi out of nowhere, bigla na lang nagkaroon ng ganyan di ba? Bigla-bigla na lang nagka-issue sa SMNI, PRRD, Pastor Kibuloy. So, saan ba nang galing yon? Yung paghihiwalay na itong unit team, saan ba nang galing? Ano ba yung parang battle cry nila? Bulong, bulong pinklawan. Diba? Ipaliwanag natin sa mga nanonood ngayon, mga partners, itong impeachment na ito. Again, hindi kami expert ano lang to, analysis lang namin, mga normal na Pilipino. Ang dating kasi, parang pinipigilan yung impeachment. Pero, ang hindi kasi nila sinasabi sa taong bayan, na yung sistema, ano yung simula, ano yung mga proceedings, bago mapupunta dun sa impeachment hearing process or yung proper. Meron pa po mga technicalities, may mga issues pa po ng technicalidad dito. Unang-una sa lahat, 4 po yung impeachment na i-final. So, sinisili pa natin yun. Anong nangyari dun sa unang 3? Bakit yung pang-4 ang tumuloy? Ang usapan, isang impeachment. Tapos, kung madi-deny yung impeachment yung habla na yon, next year na ulit. Di ba ganun So, may 3 na una dun sa pang-4. At bakit yung pang-4 yung nag-push through? So, isa yan sa problema. Pangalawa, katulad na nangyayari ngayon sa ICC. Di ba hindi naman magsisimula kagad yung trial ni Pangulong Duterte Pag-uusapan muna kung legal ba yung pagkaka-aresto sa kanya. May jurisdiction ba? Doon pa lang dito rin sa ni VP Sara, ang dami pang question. Merong sinabi si Toby Chanco na nagkabayaran diyan sa Kongreso.
Di ba? So, kailangan pag-usapan pa yun. Kailangan i-deny pa muna nila yon. Kasi, walang kwenta tong impeachment na ito kung totoo yung sinasabi ni Toby Chanco na ginamit yung pera ng taong bayan, ipinangako yung mga proyekto na, na supposedly i-veto or check pa ng administrasyon kung legitimate na mga proyekto ba ito, ipinangako na sa mga congressman, kaya nagsipagpirmahan nga daw ang mga yan eh. So doon pa lang, pag-uusapan pa yun eh. Naalala ko yan kasi, Boss Dada, blinag ko yan eh. Actually, pinagtatawanan ko sila, merong first complaint, second complaint, third complaint. Oy, Castro, asan ka na? Asan na yung mga kababayan mo, yung mga kakampi mo dyan sa kamera, walang pumipirma. Walang pumipirma dyan. Tapos bigla-bigla yung sa fourth, biglang may nagpirmahan. Yun na po, if you will connect the dots, yun na pumasok yung kay sinabi ni Chanco. Na posible nga na magre-release ng pondo. So yung mga dati na takot pumirma or hesitant pumirma, biglang napapirma kasi magre-release ng pondo. Yun. So yung mga sinasabi nila Attorney Vic before, na kailangan kasi when you sign a document, kailangan talagang inaral mo yung dokumento na yun. Alam mo kung ano yung pinirmahan mo. Na kung i-compute mo nga yung oras, sa dami nila, kulang yung isang araw. Para maaral ng lahat ng mga congressman, 300 yon. So doon pa lang, isa yan sa mga teknikalidad na kailangang silipin dito. Naging sumunod ba sa proseso sa pagfa-file ng impeachment na yan? Yan yung mga dapat pa nating i-clear. Kaya para sa akin, even if mag-start ngayon, yung pagpapasa ng prosecution ng kanilang mga ebidensya, may mga debate pa na magaganap, matatapos pa rin yun ngayon sinasabi ni Banat Bay, kulang na talaga sa oras. Yung impeachment na yan. Kaya dapat iwan na natin yung topic na yan at ang pag-usapan natin kung sinong papalit kay Tamba. Exciting yun eh. Hindi, parang ang Congress yata gusto nila si Romualdez pa din eh. Pero may alam siya eh. Anong alam mo? Alam mo. Basta hindi na nila kursonada to si Tamba. Kaya nga sabi ko, suportahan natin. Suportahan natin dito sa social media na mag-try naman tayo ng iba para hindi puro sa ayuda na pupunta yung pondo ng bayan. Pero lahat yung politika, ang bottom line niya, para sa akin, bottom line dyan, itong impeachment, paikot-ikutin man natin, kulang sa oras, okay sa oras, bottom line yan, wala silang numero. It's all numbers. Numbers game po yan eh. So walang numero yan. In between, mamumuliti ka na. Meron dyan gusto maging Senate President, magpapalakas sa Duterte. You see, biglang, bang, dati, walang gustong dumikit sa Duterte. Ngayon, kailangan na nila ang Duterte. Kung hindi man yung Duterte Black na nasa loob. Nagulat nga ako Banat Bay, kay Senator Tolentino, outgoing Senator Tolentino. Kasi isa siya sa mga nagre-request na or nagsasabi na dapat i-dismiss na ito. Isa si Senator Tolentino. Alam naman natin, Senator Tolentino tumakbo sa kabilang partido. So, technically, kalaban yan supposedly ni VP Sara. Pero siya, batas talaga. Ang mahirap kasi, partner, itong si Risa Ontiveros, ang hilig na mag-cite ng batas, di mo sila mga abogado. Napakahirap na kumbaga, i-interpret mo yung batas nang hindi ka naman abogado. Sabi nga nila, ang nag-i-interpret lang ng batas. Pero improving na. Si Ontiveros. Kasi gumagamit na siya ng teleprompter. Halata. Dati kasi binabasa niya pa. Ngayon teleprompter na, nakaharap na siya sa camera. Ewan ko kung napansin niya. Maganda na yung salamin niya. Kaya gano'n. Siguro, may pangarap sa 2028. Kaya may teleprompter na. Kaya nga maingay siya Kasi nga, kailangan maangatan niya si Leni Robredo. Kasi tanda mo, dalawa sila ni Leni Robredo na manok ng mga dilawan. Kasi siya, as early as now, nagpakita na siya ng interest. So, si Leni Robredo, alam naman natin, ipupush yan ng mga kakampings. So, ngayon pa lang, nagpapakita na siya
para siguro makuha niya yung spot. Kasi siyempre isa lang sa Ano kanila. kaya maganda? Lenny Robredo, Kiko, Risa Oy, Ontiveros. baka pwede. Risa Lenny, no? Hindi, pwede. meron niya ngayon, bago. Ano? Sabi ng mga Eminatics. Oy, I mean, Oo, sabi nila. Meron na naman. Oo. Sabi nila, Lenny, tsaka si Ontiveros. Uy, Tapos, ay, babae sa si babae. BP Sara Duterte at si Amy Marcos daw. Para salpukan ng mga babae. Ay, parang narinig ko nga yan eh. Agoy. Ano daw eh, girl power daw. Salpukan ng mga babae. Oo. Salpukan ng mga Bakit hindi kaya tayo bumuo ng banateras? Pwede. Para meron kayo tayong kapal. Si Banateras nanay. Si Banat na, siyang si Banat piluno Nay. niya. Magkakaroon na. Pinakamalupit. Abangan ninyo ha. Banateras. Ayun nga, napahiya si merong kumakalat sa social media ngayon Nga? na napahiya itong si Risa Ontiveros kay Tolentino. Bakit? Kasi sinasite niya yung presidents ng Senate sa Amerika. Na sa Amerika daw, sa panahon ni Clinton, kahit naman daw hati, tinuloy. So yabang-yabang niya pa. Sabi ni Tolentino. Sabi ni Tolentino, marami kasi sila doon. Out of 160 plus yung may iwan na senador. Enough para makapag-legislate at makapagbotohan. Hindi katulad dito sa Pilipinas na 12 lang yung may iwang senador ni hindi kayang punan yung 16 na vote for impeachment and acquittal. So, palpak talaga. Mahilig lang kasi magpropaganda eh. Kaya ngayon yung sinasabi ko, ang hirap pag hindi ka abogado eh. Oo, kasi nga, pinapaliwanag mo yung batas. Kung yung interpretasyon mo sa batas, iba talaga yung interpretasyon ng mga eksperto, yung mga nag-aral, wala tayong magagawa. Pero sayang ka, Tolentino. Alam mo, kung hindi ka lumipat ng bakod, kasama ka ni Bongo at ni Bato, panalo ka. Senador ka ulit ngayon. Wrong decision. At hindi na siya makakabangon dyan. Kasi galing na yan galing na ng Dilawan yan. Nagpunta sa Duterte, pumunta sa Pulahan. Saan na siya pupunta ngayon? So, convenience, Pag bumalik ulit siya sa Dilawan sa susunod na eleksyon, sa 2028, wala na. Mahihirapan na siya makarecover from being a Balimbing. legitimate political butterfly. Merong ganyan nung panahon nila Marcos, yung balimbing. May mga ganyang nawala na nga. Sa sobrang nawala, nakalimutan na natin. Kaya nauso yung balimbing, no? Sa sobrang nawala. Mahirap yan yung namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Sobrang mahirapan kang yun. Kita mo nga si Amy, hindi matanggap-tanggap ng mga tunay na Duterte supporter. Wala silang numero, no? Wala. Parang nga lang numero. Hindi kasi yung Budol 1, yan malakas talaga, maraming supporters. Ewan ko itong Budol 2, kung ganun pa rin sila kadami. Hindi, may mga natuto na. Marami nang natutong mga Pilipino ngayong itong pambubudol ni Amy. Yung mga yan, yung mga nasa The Hague na lang, is nagiging civil lang sila. Pero sila, hindi ko naniniwala pa rin kay Amy. Maraming ganun. Civil lang sila nun. Diba? Dahil syempre, ang pangit naman kung bastusan. Una-una, they respect Amy nung nandun sila sa The Hague because they respect yung nagdala, si BP Sara doon. Kaya gusto kitang tanungin doon kasi mas alam mo yung linyadang ganyan. Ano yung plane ni BP Sara patungkol dito kay Amy? Ako, feeling ko, in the future, mukhang ngayon ginagamit lang niya. Sa tingin ko, ginagamit lang niya kasi ang pangit nga naman ng lalong nakakatulong sa pagbagsak ng ratings ni Marcos, yung may kapatid kang against sa'yo, against sa government, di ba? Pero hindi kinu-call out Hindi man niya kino-call out yung kapatid niya, pero against ka doon sa takbo ng gobyernong nagaganap, na which is also under yung sa kapatid niya. So, plain and simple na sinasabi, ang pangit ng nangyayari sa gobyerno ngayon. Yun ang sinasabi ni BP Sara Duterte na feeling ko, yun ang dahilan kung bakit naandyan si Amy, di ba? Tsaka sa akin, sa susundan yung sinabi ni Banat, para sa akin, si Amy,
kumbaga, tool. Si VP Sara kasi in-embrace niya na nga eh. Kasi noon medyo ano pa sila eh. Ay, masyado pang matagal. Trabaho muna tayo. May delikadesa sila eh. Pero ngayon, mukhang in-embrace na talaga ni VP Sara yung I will be president someday. I will be the next president of this country. Kaya ngayon, si VP Sara, mas kailangan niya ng kakampi versus ng kaaway. So, kung sino yung mga gustong magsumipsip sa kanya, I think natuto na sila sa aral ng nakaraan. Alam nila na sa politika kasi, wala ka talagang permanenteng kaibigan at wala ka rin permanenteng kaaway. Yung kaaway mo ngayon, kaibigan mo na bukas. So, feeling ko naman, si Inday Sara, sinasamantala lang niya itong pagkakataon na ito kasi nagagamit at magagamit niya pa rin si Amy Marcos sa kanyang impeachment na hinaharap. Pangalawa, lahat ng mga batikos niya ngayon sa gobyerno, pasok na pasok. Kasi, yung kapatid kasama ko eh. So, Pero, ganyan dapat mag-discuss kay Amy. Hindi yung parang hard sell na binebenta nyo ng kandidato sa 2028. Huwag ganun. Halata, no? Halata. Yung may mga vlogger kasi ganun na ang bentahe. Para bagang si Amy na may dahilan ng lahat ng kaligtasan ng bansang Pilipinas. Parang siya na yung hindi naging ganun. bida eh. Hindi, oo. Parang siya makakapagpauwi kay Pangulong Duterte. Pustahan tayo, ikiklaim niya yan, no? Yung hearing niya, Oo. na yun na makakapag-uwi kay Pangulong Duterte, parang ganun kasi nila Hindi ibinibenta kasi, eh. baka Kasi yan bayad kasi. yun ang instruction sa GC. Kaya kasi bayad nga. Pag bayad, pag may instruction, susundin mo. Di ba? Yun lang. Ganun yun nasa eh. Pero GC. ano yan? Kaya patas kami magbigay ng comment namin na gamitin natin si Amy. Maganda yung mga ginagawa niyang komento, yung kabalastugan ng gobyerno, sakyan natin yun. Pero we're not stupid na gagawin nating vice president yan in the future o kahit pa i-endorse ni BP Sara Duterte, sorry to say, hindi namin susuportahan. Ako, personally, sigurado ako sa mga kasama ko, hindi namin susuportahan yan. Di ba? Ano yan. Kasi, Isang lahi lang yan. Kasi si Amy Marcos, kailangan niya rin gawin ito para maging relevant siya. Imaginein mo kung aawayin niya si Inday Sara, kung kakampihan niya yung kapatid niya. Kapatid nga niya, presidente na, lame duck pa eh. Di ba? Kapatid mo, presidente na, with all the resources, nasa iyo. Hindi niya pa may ahon yung sarili niya eh. So, para maging relevant siya politically at para magkaroon pa rin siya ng clout, 'di ba? Para may clamor pa din ng tao, kailangan niya ng lunukin yung lunukin yung pride niya. Kaya nga noong mga panahon na nakikita kong binabalahura na siya ni Inday Sara sa mismong mga speeches niya na magpalit ka ng apelyido. Legacy. Wala siyang magawa, no? Legacy sa kanila yung apelyido na yan. Tandaan nyo. Yaan ang kanilang isa sa mga pinangako nila na ibabangon nila yung kanilang pangalan. Tapos sa mga meeting sa mga rally na political, sinasabihan ka ni VP Sara dire-diretso na magpalit ka na ng apelyido kasi basura yung apelyido nyo, hindi ba? abangan nyo kasi meron akong ilalabas na damit. Banat by line na damit. Uy, ano yan? No to Marcos. Mukha ni Amy tsaka ni Bongbong Marcos. Kaya maganda yan. Baka nakalimot sila Marcos yun. Ayan ang abangan ninyo yan. Ipamimigay ni Dada ng libre. Pwede. Pero speaking Dadalhin of ko yan sa dahig. Ayun. Tama. Madami Diba? nag-aantay sa atin doon. Jay. Speaking of speaking of Amy, kasi ito na yung panahon ng balimbingan. Ito na, yung sasabi nating shift of power. Asahan nyo, mga kababayan, magkakabalimbingan. So, habang inaantay natin yon, watch out doon sa mga tumodo at hindi na makabalimbing. Iyaan po ang delikado. Yan yung wala na silang rason para bumaligtad kasi hindi sila tatanggapin ng tao. So, yan. Yung sinasabi ko, yung mga katulad nila Martin, katulad nila Torre, yung mga ganyan, naka-all out, naka-todo. Delikado po yan.
natuto na yan sila VP Sara. I think talagang alam na nila lumaro ng politika. Noon kasi Newbie, masyado parang silang masyado silang straight. O dati pag kagalit nila eh. Ganun lang sila noon. Hindi naman nila awayin pero hindi nila papansinin. Pero ngayon, nakikita ko rin na kailangan naman talaga din ni VP Sara ng mas maraming kakampi. Pero yung para sabihin mo na si VP Sara hindi magiging successful without Amy, tututol tayo dyan. Kasi sa nakikita natin ngayon, yung current na galaw ng Senado, nakikita natin na itong mga senador, sinisave na rin nila yung political careers nila dahil yung iba dyan, mga re-electionist din, kaya nga hati na marami nang nagsasabi or marami nang ayaw magsulong nito. Actually, si VP Sara nga, gusto nga niyang matuloy itong itong hearing na ito And feeling ko naman, if matutuloy ito, let's say for example, mapunta yan sa 20th Congress, lamang tayo sa numero dyan. Hindi ba? Kahit ako Ako, sinasabi ko lagi sa vlog ko, gusto ko matuloy ang impeachment para wala na lang silang masabi. Kasi alam naman natin wala silang numero at mapapahiya sila dyan. And I'm sure, dyan sa impeachment na yan, maglalabas si VP Sara ng baho na alam niya. Pero may isa akong sure dyan. Sa unit team. Maglalabas si Risa Ontiveros ng witness niya. Ay! Witness Speaking na of naman! witness, ito si Risa Ontiveros. Dati, ano naman nangyari dun sa mga ikinakaso sa kanya sa witness? Witness? Witness tampering. Hindi ko rin alam Kasi alam ko yung... Baka pag may nilabas si BP, may labas din si Risang sarili niyang witness. Yan. Abangan natin, mahilig mag-witness yan Yung labas-labas ng witness. Pero, sa tingin ko sa witness, babagsak si Yung pangarap niyang maging presidential candidate, ay siya ang maging standard bearer ng Pinklawan. Palagay ko, malabo mangyari. Doon sa nalalaman natin, abangan. Wala akong alam dyan. Sige, abangan natin yan. Meron yan. Antayin lang natin, may mga malaking kaganapan na magaganap. Pero dumako naman tayo doon sa isang paksa natin, si Vice Mayor. Davao Vice Mayor Basti Duterte ay nasa Hague ngayon. At marami siyang mga statement na binibitawan doon. Tandaan natin, si Mayor Basti Duterte hindi yan masyadong madada. Pero okay na ba sila ni Amy? Well, tingnan natin sa balitang ito. Tingnan nga natin. Puno ng kasinungalingan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kaugnay ito ng alok ng Pangulo ng pakikipag-ayos sa pamilya Duterte. Pero dapat walang kondisyon. Samantala, nalungkot naman si Mayor Baste ng personal na makita ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kulungan. Si Jason Rubrico, magbabalita. Kay PRRD talaga. Dinalaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa loob ng detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Aminado si Mayor Baste na nanibago siya sa itsura ng dating Pangulo na ayon sa kanya ay pumayat. Nung una ko lang nakita because physically medyo nag-iba yung pumayat siya Kasi walang tuyo. We're Filipinos we want Filipino food. So pumayat. So yun, medyo naapektuhan ako, but other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So I know, sooner or later is going out. Naniniwala si Mayor Baste na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama at ang pagdadala sa kanya sa The Hague. Nanindigan ang alkalde na hindi karapat-dapat ang sinapit ng kanyang ama, lalo na't buong termino nito ay ipinakita niya ang pagmamahal sa bayan. I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that he clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him.
Samantala, hindi rin pinalampas ni Mayor Baste ang panawagan na reconciliation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Pero giit ng alkalde, hindi ito tunay na pakikipag-ayos. Lalo't sinabi pa ng Pangulo na ang pagkakasundo ay dapat walang kondisyon. Matatanda ang isa sa mga kondisyong ipinanukala ng mga kalyado ng Duterte ay ang pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte sa bansa. Kung gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan niyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang nang 20 niya nga bugas, ang tudgaran ko. Wala din, no. He's a liar. He's a liar. Yes. He lies so much. Maraming basis na. Puro kasinungalingan ng tao na yan. Kaugnay naman ang pahayag ni Marcos Jr. na hindi siya magre-resign dahil hindi raw niya tinatakbuhan ng problema, may matalas na tugon si Mayor Baste. Hindi daw siya magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ng problema. Yun na. Tama. Siya ang problema. I think, hindi, wala man talagang mag-resign dyan. He's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. He cannot admit that this country is, like divided. It's in Mayor, we talk about message. in ruins right now. Git pa ni Mayor Baste Duterte, sinasadyang pagwatak-watakin ng kasalukuyang administrasyon ang sambayanan upang mapanatili ang kontrol nito sa kapangyarihan. Ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, yan yung that's how you conquer, a people. Divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila, makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Kaya nagkakagulo tayo. So, we have to remember na lahat tayo Pilipino. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, Pilipino tantanan. At the end of the day, we have to help each other. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. SB9 News. Dito sa interview na to ni Mayor Baste, makikita mo talaga gigil ng tao eh. Si Mayor Baste yung tinatanong, sila yung sumasagot eh. Oo nga naman. Yung mga kababayan natin, pag ini-interview yung mga Duterte, huwag nyo nang pangunahan. Kung gusto nyo, kayo na magpa-interview. Alam mo, meron akong alam na ganyan sa sinihan. Inuuna. Sinihan, naalala ko yan eh. Meron kang katabi na kinikwento na yung kasunod. Hita mo yan, mangyayari. Ganito yan. Lulundag yan. Lulundag. Parang ganun eh. May kilala rin akong ganyan. Ano? Vlogger naman. Pinapangunahan nyo. Pabayaan nyo sumagot. Minsan na nga lang magpa-interview si Baste eh. Pag sa kanya mismo manggagaling yung mga salita, huwag nyo pangunahan. Pag manood lang, huwag malikot. At pag mag-i-interview, mag-interview. Huwag malikot. Kung gusto nyo kayo na magpa-interview para pero dito makikita na si Baste Duterte, wala talagang tiwala na. Sa mga Marcos. Kasi kumalat yung social media post na nag-cheer sila na gano'n. Nino? Ni Baste at ni Amy. Hindi ko nakita. Pero alam nyo kasi ang mga Duterte, hindi kasi yan mga bastos. Hindi yan yung parang nandiyan dyan na anuhin pa nila, dededmahin pa nila. Yung mga yan, wala naman sa kanila yan. Sino ba naglabas ng picture? Si Amy. Oo. Basta Ibig may sabihin, nakalaging Amy solution. makita mo, si huwag kayo Amy lang ang maniwala. naglabas nung picture na yon sa kanyang social media. Si Mayor Baste may social media naman. Hindi naman nilabas ng kanyang social media team yon. Ibig sabihin, he's not proud of it. Ano If kayong there's paliwanag some, ng mga vlogger dyan? Kung merong proud doon sa instance na yon, yung nag-post sa kanyang social media, which is si Amy. Pero Boss Dada, si Basti ba yung dating may banat kay Kaya Amy, ano yung banat na wag niya? wag nyo kaming idamay sa drama nyo. Kasi may sinasabi, sinungaling eh. Meron pa sinabi yan dati. May sinabi Meron tuloy nagko-comment dito. Hindi binanggit ng SMNI about Amy kasi tinanong si Baste about Amy. Tinanong ba? Ewan ko sa inyo. Natural. Yun. Ayun na nga. Ito si Amy, kumbaga sa babae o sa lalaki. Alam mo
Yung ayaw sa'yo ng tao, pinagsisiksikan mo yung sarili mo. Hindi ka pa makahalata. You want to stay afloat, sabi nga. You want to stay politically relevant. Kasi, yun na nga, laos na sila. Itong ginawa talaga ng kapatid niya na kabulastugan sa bayang Pilipinas, napakahirap na makarecover Speaking of laos, Boss Dada, ako, ito opinion ko lang naman, ha? Sa akin lang. Baka konting aking nalalaman. Uy. Palagay ko talaga yung shift of power masyadong matindi that come 2028, remind me of this, itong sasabihin ko. 2028, it's not the battle of Duterte and Marcos. It's going to be a battle between Duterte and the yellow-pink. Yan ang aking... talagang, kasi yung mga hindi pa tumaya ng todo, makikita natin na didistansya talaga totally kay Marcos. Lalo na yung mga the likes of Ben Tulfo na talaga namang kaya ng independent. Papaano kung... Pero yung pink na yan, may follow. Remember this, before BP Sara entered the picture, Marcos, wala yan. Before yan, hindi na nanalo kay Lenny yan eh. Actually, diba? Paano kung magkatotoo naman yung yung pinopropaganda ni Sub-Saharan na si General Torre daw ang pwedeng maging Vice President? Ako yung opinion. Ayoko namang husgahan yung tao, no? Pero yung shift niya kay Marcos bigla-bigla. From Dilaw biglang to Marcos. Marcos. Parang may pangangailangan. Pangangailangan. May pangangailangan. Cloud chaser, ika nga, di ba? Meron pa tayong isang balita kasi mukhang nabitin yung mga kababayan natin, yung mga netizens natin mukhang nabitin sa mga sagot ni ni Baste. Ito baka dito marinig natin. Ayan. Vice Mayor-elect Baste Duterte may hamon kay Marcos Jr. sa issue ng confidential funds. Si MJ Mondihar sa report. Walang pasubali ang naging pahayag ni Vice Mayor-elect Baste Duterte sa harap ng Filipino community sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng impeachment case na kinakaharap ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Wala man talaga sana akong problema, pero ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Kasabay ng kinakaharap ng impeachment proceedings si VP Sara ay ang issue ng umunoy agaran at maling paggamit ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Ngunit ayon kay Vice Mayor-elect Duterte, kung pagbabatayan ang transparency at laki ng pondo, mas mabigat anya ang pananagutan ni Pangulong Marcos Jr. Ngayong taon, umaabot sa 4.56 billion pesos ang alokasyon ng Office of the President para sa confidential at intelligence funds, samantalang walang inalaan ng ganitong pondo para sa Office of the Vice President. Dahil dito, inalintulad ni Duterte ang bilyong pondo ng Pangulo sa 125 million peso confidential fund ng OVP at nagbigay ng tanong sa publiko. In terms of amount, who is more impeachable? Ang bilyon o ang milyon? Para ipakita umano na seryoso si Marcos Jr. sa reforma at maayos sa pamamahala, hinamon siya na nakababatang Duterte na simula ng pagbabago sa kanyang sarili. If you want to make a change, it should start with you. Kung sinasabi ka na nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, then it should start with him, pababa, so that he will be the example that we will follow. Nasa kamay na raw ng Senado ang susunod na hakbang kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara. Ngunit sa harap ng daan-daang miyembro ng Filipino community sa The Hague, muling giniit ni Vice Mayor Duterte ang kanyang mensahe laban sa pamahalaan. And yet, you are sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Oo nga naman, mga partner. Mainit na mainit itong mga kongresista sa actually wala nga 100 million yan eh. Parang ang hinahanap lang is mga 60 plus million lang yata eh. Although malaking pera pa din yan, kaya lang, alam naman natin, lagi natin sinasabi na nasa COA na po yan. At sinabi ng COA, walang problema. Yan ang sinabi ng COA. Kinlear ng COA. Oo. So itong mga congressman, pinipilit pa rin nila itong mga pagbibintang ng pagnanaho kay VP Sara. Ang tanong, sila ba bilang mga kongresista,
binago na ba nila yung panukalang batas ba sila para tanggalin yung confidential funds na yan? Kasi kung wala kayong batas na ginawa na bawal na yung confidential funds, sa GAA sa 2026, meron pa rin mga confidential funds. Ngayon, kung gusto ninyong baguhin yung pagliliquidate ng confidential funds, gusto nyo na mas detalyado, dapat simulan ninyo sa inyong hanay. Kasi yung liquidation by certification, isa rin po yan sa nirereklamo ng taong bayan. Hindi lang yung confidential funds na yan. Pati mga senador, merong liquidation by certification. Kaya nga isa yan sa sinusulong sana ni Pastor Kibuloy noon na matanggal yung certification by or yung liquidation by certification, liquidation by receipt. Kailangan hanggang sa huling sentimo, malaman ng taong bayan kung saan napupunta yung pera natin. Sisilipin natin yung ibang opisina. Pero tayo mismo, kayo mismo ng mga kongresista at mga senador, hindi nyo kayang buksan yung inyong mga libro. Kaya nga, actually ito ang simula ng gulo na to Nung nag-request, nung in-expose ni Pangulong Duterte itong Congress as pinakabulok na ahensya ng gobyerno at hinanap niya yung mga liquidation netong mga congressman, doon nga lumabas yung MOOE, liquidation by certification, di ba? So, kailangan, kung talagang sincere kayo na hanapin yung pera ng taong bayan at i-account, dapat magsimula sa mga bahay ninyo. Magsimula sa inyo, and then, tanggalan din nyo ng confidential funds ang Pangulo kung gusto nyo. Or kahit hindi nyo tanggalan, scrutinize nyo rin. Saan napupunta yung confidential funds ng Pangulo? Kasi, hinahanap natin yung pondo ng Office of the Vice President, ayun kinlir na Sabi nga ni Banat Bay, kinlir na ng COA. Di ba? Pero maputol ko lang. Kasi mayroong mga comments dito na may sinagot daw tinanong about si Baste kay Amy. Tanong daw ni MJ Mondihar yun Pwede ba natin ipakita yun? Yun ang... Basta ang sinabi yata ni ni Baste, hindi ko siya binoto. Yun yung sinabi ni Baste doon Hindi ko siya binoto. So, it's an indication. Sabi ko nga sandali. So, anti-Sara siya. Baka awayin siya ng mga... Yun ang sinasabi ng mga Iminatics na vlogger O ba't di kayo sumusunod kay BP Sara? Anti-Sara na kayo So, anti-Sara si Baste? Parang ganun. Ba't hindi pala? Ganun ba ang ano nila? Ganun ang packaging nila. Hindi kayo sumusunod kay Sara, kay Tatay Digong lang kayo. Hindi kayo maka-Duterte. Abay, pambihira. Ay, budol ano yan Budol one yan Ganon yung style nila. Hindi sila na. Wala naman kasing award dyan Ewan ko Kung nga gusto nila sila maging... push sila die-hard Duterte supporter. And Hindi kaya first time mapansin ng isang politika. Mayroon bang award dyan? May premyo ba yan kapag napatunayang ka? Ewan ko nga sa mga yan. Pero naalala nyo partners, yung una natin minumura tayo ng taong bayan. Hindi kayo DDS kasi hindi kayo sumunod kay BP Sara. After the election, after 1 year, 2 years, 3 years, andito na, pinupuri na tayo, tama ka, nabudol kami. Tapos may litanya na naman ganyan. Hindi kayo DDS kasi hindi na kayo sumusunod kay Sara ulit. Again, budol 2 ito. Same no? Same banana. Wala talaga tayo magagawa. Ganun Kaya alam mo, dapat, hindi lang yung ang sisisihin natin yung mga politikong niloloko tayo. Even yung mga botante. Especially yung mga influencer. Dahil nagkamali na. Diba? Andyan na nga, kurakot yung tao, etc. Tapos, yung tao naman, boto rin ng boto. Pabudol din ng pabudol. Diba? Okay lang yun kung nagkamali ka once Pero yung magkamali ka twice, especially kung merong money involved. Diba? Kung ikaw ay nagkamali, honest mistake, okay lang. Pero yung nabudol, parang masyado naman atang madalas mabudol.
Nakakapagtaka ata. Pero sa kabilang, ano na sila, no? Hanggang June 5 lang daw sila, mga partner, Sino? itong mga Duterte. Sino kaya ang papalit? No? Kasi parang ang balita natin, pag umalis yung isa, may papalit eh. O, parang sinabi yata ni VP Sara na hanggang Si ano ata yung mag-asawa? Yung mag-ina. na si... So, after nila, Makakasabay natin yung mag-ina. uy, pwede yan ha. Maganda yan. No? Abangan nyo, si Iwan at Bay dyan sa Hague, baka sakali, dyan na sila magkita ni Marlica. Malay mo naman.